Guys, what's up sa inyo? Nagbabalik na naman tayo, no? Nandito ulit tayo sa ating channel. And kamusta kayong lahat, guys, no? Kamusta kayo? So, ito, may panibagong video na naman tayo dito para kay Senator Bongo, no, guys? Alam niyo itong si Senator Bongo ay isa sa mga senador na talagang bilib tayo sa kanyang mga programa na ginawa. Hanggang simula ng panahon siya ay naupo diyan hanggang ngayon, consistent ang kanyang pagtatrabaho. At nakikita natin yung kanyang magandang ginagawa, no? So, i-play natin, guys, itong video na to. Na kung saan ay kinakamusta niya yung kanyang malasakit center. So, tingnan natin, guys. Sa po yung malasakit center doon, ma'am? Lagi pong ubos. Daming pasyente, no? Sobra po. Yung mga poor and indigent patients. So, wala po kaming nire-refuse. So, kayo po yung naniniwala na nakakatulong yung malasakit center? Ay, opo. Malaking bagay. And the patients appreciate it. And we get a lot of commendation and positive feedback. Maraming salamat sa pag-establish ng malasakit, pagtulong sa pag-establish ng malasakit center. Okay naman, sir, at maraming pasyente ang nakaka-avail ng free na services. Salamat, nakakatulong naman sa mga kapatid natin doon. Yes. Alam niyo, guys, ito yung isa sa magandang nagawa nito ni Bongo, no? Na consistent siya sa napakagandang programa na ipinasan niya na yan, yung Malasakit Center. At ang maganda dyan, guys, talagang marami, no, yung mga kapos nating kababayan na walang kakayahan na makapagpa-ospital, pambiling gamot, 'di ba? Sa kanila na nakakahingi ng tulong, dapat ito yung malaking binibigyan ng pondo, guys, ng gobyerno natin kasi inilapit na niya yung mga center na yon dun sa talagang lugar na kumbaga may hirap yung nakikinabang, 'di ba? Dapat mga ganito yung ating mga congressman diyan, wala eh. 'Di ba? Wala silang kumbaga masasabi natin na mapantayan nila tong ginagawa ni Senator Bongo. Kaya ngayon darating na election, guys, alam niyo na kung sino yung ibabalik natin diyan sa Senate, no? Maganda kung dadami sila na ganito na senador na may malasakit sa ating mga kababayan. Lalo na sa mga Muslim. Opo, puro libre po because of malasakit. Salamat po. Alagaan niyo po yan. Para sa Pilipino talaga yan. Maganda naman po ang kinalalabasan ng malasakit center natin. Maganda po at positibo po sa tao. At maraming salamat po sa malasakit na sa ating MAIP. Maraming pasasalamat po nila. Laking tulong po itong malasakit centers na hindi na sila mahirapan pang lumabas ng ospital para humingi po ng tulong. Di ba, guys? Napakaganda ng malasakit center nito ni Senator Bongo. At saka yung pinasa din dati ni Pangulong Duterte, yung malalapit na yung magkakasama na yung mga ahensya ng gobyerno. Yun, maganda rin yan kasi hindi mo na kailangan pang pumunta doon sa iba't ibang opisina nila. Yung one-stop shop, guys, di ba? Yun, napakaganda rin naging programa ng gobyerno ng mga panahon na yun. Ngayon, sana itong administrasyon, guys, tapatan naman niya yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte or di kaya gumawa siya ng ibang programa na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi yung puro ayuda, guys. Nako, sa puro ayuda na yan, hindi natin alam. Baka mamaya ay puro kupit din. Hindi naman natin alam, guys, kung talagang ipinamimigay nila lahat yung kanilang pondo. Katulad niyan, guys, puro utang ng Pilipinas. 'Di ba? Yung for example, yung uutangin na naman ni BBM na 28.7 billion, no, sa World Bank. Ay kita mo 'yon. Samantalang ang laki ng budget ng PhilHealth, kinuha nila. Ay my goodness. So anyway, guys, ayan, nakita natin tong magandang adhikain ni Senator Bongo. Kaya alam na natin, guys, na isa to sa top 1 na iboboto natin ngayon darating na election. At ito, pakinggan naman natin to si Bam. Abay, takbo na naman to si Bam, guys. Takbo na naman sa pagka-senador, si Bam Aquino. Pakinggan natin to si Bam kung anong sinasabi na Ardine. Magandang araw po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Hello to all the familiar faces here. Ako po si Senator Bam Aquino and kakafile lang po natin ng ating bid for re-election back in the Senate in 2025.
alam niyo po, no, dito lang po, nagkukwentuhan kami, kasama namin yung mga sektor ng magsasaka, sektor ng OFW, at pinagkukwentuhan po namin na ang iba't ibang sektor sa ating bansa nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan po ng mga lingkod bayan. Ako naman, Bam, dadagdag ka pa sa mga, dadagdag pa to guys, si Bam Aquino sa mga nandyan tulonggi sa Senate, no? Balak na naman pala nito tumakbo, no? Hindi na nadala, no? Noong panahon ng 8 Diretso. Naligwak lahat sila, di ba? Natira si Ontiveros. Ang ngayon, file na naman pala ito ng candidacy. My goodness. Sige, tuloy, Bam. Na seryosong magtatrabaho para sa ating bayan. At naipakita na naman po natin noon na tumulong na tayo, nagbigay pansin tayo sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating bayan. At kung papala rin po in 2025, yan po ulit ang gagawin natin. Magtatrabaho tayo para sa ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na mga bagay na mahalaga talaga sa taong bayan, yan ang bibigyan ng pansin ng Senado. Naipasa na po natin noon ang batas para sa libreng kolehiyo. Wala na guys, no? Wala nang karisma ngayon, no? Wala nang karisma guys itong mga pink, dilawan, o ano pa man itong propaganda nitong mga Aquino, no? Wala na silang wala nang bisa sa taong bayan yung kanilang kupunan. Katulad nito ni Bam Aquino, parang wala na. Wala nang karisma guys, kaya malabo itong makapasok si Bam. Kolehiyo, ngayon naman po, pag umiikot tayo, ang sinasabi ng mga nanay at tatay, Senator Bam, okay yung libreng kolehiyo, pero kailangan pa rin ng trabaho ng anak ko. Kaya ang nais po nating sinasabi pala dito ni Bam Aquino na yung pre-college, no? Siya pala yung nagpasa, no? Hindi ba pagkakaalam ko, si Pangulong Duterte ang nagpasa ng batas na yun, na pre na yung kolehiyo. Ngayon, inaangkin nito ni Bam Aquino. Nung panahon nila dyan, bakit hindi ito naipasa ni Noy? Diba? Kamag-anak pa ito ni Noy, bakit hindi nila naipasa? Diba? My goodness. So, ito, tuloy natin. Mali ba pa pala dito? Ang pangarap pala nito guys, ba? May mabigyan ng trabaho yung mga bagong graduate. Paano mabibigyan ng trabaho yon guys? Dapat pagsabihan muna nito, yung Pangulo natin ngayon, na gumawa ng trabaho, hindi yung puro relief goods, lahat na lang relief goods. Paano kung yung mga pondo na yun guys, dyan alam nyo naman, dyan nagsisimula yung corruption, dyan sa mga pinamimigay-migay na yan. Kasi hindi natin alam kung yung bang pondo doon, talagang naipamimigay sa tao lahat. Yung baka doon yung iba, kinupit na dahil nalapit na guys ang eleksyon. Nakita nyo yan, di ba? Ay, naku, pabihira talaga ang gobyerno natin ngayon, nakakahiya. Tambal sa reforma para sa libreng kolehiyo ang isang batas na magsisiguradong may trabaho ang mga kabataan natin. Reforma sa edukasyon po, whether grade 12, 4th year college, kailangan po ng siguradong trabaho ng ating mga kabataan. Libreng kolehiyo at siguradong trabaho, yan po yung nais nating maibigay sa ating taong bayan. At handa po tayo para sa kampanyang ito at mas handa po tayo para maglingkod ulit sa ating taong bayan. Thank you very much po and very happy to answer your questions for today. Salamat po. Ayan, katulad yan trabaho na pinapangako nito ni Bam Aquino. Kakulangan nga sa trabaho naman guys ang kailangan ng ating mga kababayan. Kung yung ating Pangulo guys hindi nagpupursige na mangalap ng mga investor o ng mga kumpanya na magbubukas sa ating bansa, paano makakapagbigay ito ng trabaho? So dito pa lang guys, for sure, mahihirapan to si Bam na ipasa itong pinagsasabi niya dito, yung kakulangan sa trabaho. Hanggat walang pumapasok na investor sa ating bansa o mga nagbubukas na kumpanya, hindi papasok itong sinasabi niya kasi mahirap magpasok ng trabaho kung wala namang papasukan ng trabaho, di ba? So, pambihira talaga. May pangako lang. Sige, Bam. Question po. Go ahead, John. Sir, good afternoon. Napansin po namin na kasama niyo po si Mayor Magalong. Yes. Kasama niyo po ba sa slate kanina si Sir Ariel Querubin? Si Colonel Ariel, I think, is an independent candidate.
Kami rin po, independent kami, meaning hindi ho kami kasama sa dalawang malaking bloke ngayon, no, sa ating politika. Si Mayor Benji is a good friend at siya po ang... Kita nyo guys, inamin nito ni Senator Bam Aquino na talaga napakalakas guys nung dalawang pupunan ngayon. Yung kay former President Rodrigo Duterte at dito kay BBM, no? Pero in my sides, no guys, tingin ko itong side ni BBM ngayong darating na senatorial election na to, tingin ko guys hindi makakapasok, no? Kahit pa itong mga to ay walang sawa na sa pamumudmud ng mga ayuda. Ang pagkakatingin ko guys, no? Tingin ko hindi papasok itong mga to. Kita nyo na lang yung mga track record ng mga takbong senador sa lineup ni BBM, no? Kailangan talaga natin guys na maging mapanuri sa mga to, no? Para na sa ganun maging tumino na yung natin, yung bansa natin guys. Puro korap ang mga nakaupo, lalo na ngayon dyan sa Congress, sa Senate, wala namang mga masyadong nagawa dyan sa Senate, kundi puro din hearing, walang maganda na ipatupad. So tama lang yan guys na magbusisi tayo. Pagka namimigay ng ayuda, tanggapin. Pag namimigay ng pera, tanggapin kasi pera ng taong bayan yan. Kaya mahirap na guys paniwalain ngayon ng taong bayan dahil dun sa ginawa ni Pangulong Duterte, no? Na patungkol dun sa yung pera ng kaban ng bayan, no? Na sila ay trabahante lang ng mga taong bayan, which is totoo naman talaga guys na sila ay trabahador. Kaya nararapat lang na sila ay magtrabaho, at kung hindi sila nagtatrabaho guys, ay kailangan din tanungin ng taong bayan kung ano ba yung ginagawa nila, kasi sayang guys yung sweldo ng taong bayan sa kanila. Pangatlo, kita ninyo naman, diba? Kita nyo ang nangyayari sa bansa natin. Ako, ang daming korupsyon. Kaya dapat wag nang ibalik pa yung mga bumabalik ngayon dyan sa ating gobyerno, kasi nakakaawa guys ang bansa natin. Katulad na lang guys nung isang kabayan natin guys na nakatulan ng bitay sa Saudi Arabia. May nabalita ba kayo guys na yung ating Pangulo ay gumawa ng paraan para yung nasa death row na yun o yung nakatulan ng bitay na yun hindi mabitay? Wala tayo guys narinig kahit sa mainstream media, hindi yan binalita, no? Nakakaawa guys ngayon mga OFW kasi yung ating gobyerno parang walang pakialam sa mga OFW. Now which is, ang mga OFW, remittance sa mga OFW ang mas malaki ang nai-contribute para mag-function ang ating bansa. Tapos parang walang pakialam itong administrasyon na to. Naku, tapos tayo dito nito guys. Kung madadagdagan pa ng mga tulong guys dyan sa ating gobyerno, ay wala na. Kanya-kanya ng hakot ng kaban ng bayan itong mga dipunggol na to, na wala naman guys tayo makikita na matibay na infrastructure o magandang negosyo. Ito pa nakakapagtaka guys, si BBM nag-i-inaugurate ng private company. Hindi proyekto ng gobyerno pero siya nag-i-inaugurate. Anong yun? Para may masabi lang na meron siyang inaugurate, gano'n. Ako, pambihira talaga guys. So sige, sa susunod ulit tayo ng video guys, magre-reaction. At maraming salamat sa inyong panonood. At matuto tayong mag-observe sa mga taong tatakbo na naman sa ating gobyerno. So mabuhay kayo. God bless all.